Siya'y walang empake. Buti sinabi natin. Bagay, ang alam naman niya Christmas party lang naman ang alam niya. Nag-i-impake yung pinamamaya pagdating nila na yun. Pwede na natin yung Sa mga kumartes, nag-impake na si mother. Sabi kasi namin overnight doon, baka gabihin, magdala na rin ang mga damit niya. Naka-impake na ako. Dalawang yung akin, may kumot na rin. ako hindi mag-i-impake. Malapit ka lang naman Pinahiram ko ng bag. Buti daw sinabi, baka siya daw gayak-gayak, walang dala. Oo, ayan. May kumot ka. Meron na yun. Ano yun, dalawang wipes? Oo, wipes. Kasya naman. Yan. Oo. Maintenance mo, dalhin mo. Nasa bag ko na. At inaano ko iba. So, dito nga mga kumartes, nagtanong si mother kung hanggang anong oras daw kami doon sa resort. So, sabi ni ate dyan, overnight daw. Kami naman, wala kaming sinasabi. Kung hindi namin sinabi, wala siyang impake. Sabi nga ni mother, buti na lang daw nagtanong siya. Kasi kung hindi siya nagtanong, wala siyang madadala kahit unan or kumot. Kasi ang meron lang doon sa resort is syempre yung mahihigaan at saka meron ding unan. So, kung malamig, kailangan nyo talaga magdala ng kumot. So, pinahiram ko nga pala kay mother yung binigay sa akin ni Kuya JR na bag. Galing Pampalawan niya. Ginagamit ko yan kapag yun, meron kaming pupuntahan na matagal-tagal at kailangan ng madaming gamit na laman, ayan, dinadala ko yan. So, tinatago-tago ko nga yung bag na yan kasi nga, ang gandang gamitin kasi ang daming laman na pwedeng ilagay. So, dyan, nakalagay na yung unan at kumot niya, o diba, nag-cash siya. Tapos, yung akin namang mga bagahe, charot. Yung amin namang mga damit, ayan, nagdala na rin ako at saka kumot. So, ang laman lang naman yan ay mga damit na panligo ng aking anak, tapos pamalit na rin ng aking asawa. Ako naman, hindi ko alam kung ako ay maliligo. So, syempre, nagdala na rin ako ng portable na unan at saka meron na rin toothbrush, sabon, toothpaste. Para nga pag pumunta na kami doon, hindi na kami uuwi. So, December 25 nga pala to. Ito yung mismong birthday niya at ayan, namamas ko nga pala ito. Mga anak ni Jonathan. Kasama nga pala nila yung panganay hanggang sa bunso. Wala nga pala dito yung asawa ko, pero ang inaanak niya dito is yung bunso. Kita niyo naman, ang cute at taga namang labas ang shoulders, knees and toes. Knees and toes. Hindi daw pwedeng lumabas siya ng hindi naka-aura. Talaga namang nagagalit. Bibilhan pa nga daw ni Maring Charmaine ng extension. Kita niyo naman ang haba ng hair. Medyo mahal nga din yung hair extension, ha? So, si Kumarte Stephanie naman, yung pangalawang anak ni Maring Charmaine, medyo boyish naman. Ayaw niya na medyo backless ang mga suot. So, matagal na daw niya kasi akong hindi nakikita. Kaya ayan. So, last year, pumunta din sila dito. Yun nga lang, medyo maulan nun. Buti na nga lang ngayon nga, maaraw. Cute na cute na cute naman talaga itong napakamalditang anak ni Maring Charmaine. Pero buti na bawasan, ha? Namamansin na yan. Nung una, hindi namamansin ng taray. Pero ngayon, pagka nagpa-picture ka, magpapa-picture naman siya. Hindi na siya suplada. Kita nyo naman yung kanyang buhok, abot hanggang sapatos. So, ayaw daw lumabas ng bahay niyan. Kung aalis, gusto talaga naka-extension. Fashionista to paglaki. Sa totoo naman talaga, ang cute niyang bihisan. Kasi ang mga sinusuot niya, yung mga pandalaga na. Siya kagaya ng ibang bata na pambaby pa yung mga suot. Buti na lang talaga, ma-style din yung nanay. Kasi yung mga nabibiling damit, yung mga pandalaga na. Si Kumarites Stephanie naman, may pagka-boyish siya, pero may pagkakikay pa rin. Kasi sinasabi sa kanyang mama, magpapa-extension daw siya ng kanyang pilik mata. So, nakakatuwa naman talaga kapag kami mga anak na babae. Maya-maya naman, nagpaalam na rin sila. Syempre, para makaramit, maigit maganda ang panahon. Kapag ganito naman Pasko, nasa bahay lang kami, pera na lang kung may mga lakad kami na pupuntahan. Di malamang, wala kami dito. So, dito nga mga kumartes, ang lawak-lawak ng bahay ng kapatid ko, pero dito kami nagsisiksikan sa loob ng bahay namin. So, dito nga pinag-uusapan namin nga yung para sa kinabukasan na surprise. Tatawa-tawa na lang kami dyan kasi walang kaalam-alam si Modra Bells. Mga ilang oras din naman, sina ate, gumayak na rin para umuwi. O diba, napakadaming dalang Sharon. Pagdating sa Sharon, talaga mga kumartes, expert na expert yung kapatid kong yung babaeng yan. So, yung mga handa naman ni mother ngayon, hindi naman kasi mauubos. Kesa naman masira, ayun, yung iba pinadala kay ate at yung iba pinaghati-hatian na namin. Masarap din nga kasi yun kapag init-init na lang kinabukasan para pagka tinatamad, init na lang. Yung mga gamit nga namin, isinakay na namin sa jeep para bukas wala na kaming dadalhin. Pagkaalis na nga ni na ate si mother, dito na tumambay ulit sa bahay, magagawa ko ng icing. So, inaantay ko lang siyang matulog niyan para magawa ko na nga yung mga binabala ko. So, yun lang mga kumartes. Antayin nyo na lang yung mga susunod ko pang mini vlog. Thank you for watching. Bye!